27, verse number 14. Pag nakita na po natin, pwede po nating sabihin amen. Para po malaman po ni Pastor na nandyan ako po yung lahat. Psalms 27, verse number 14. Are you there? Say amen. Amen. Sabay-sabay po nating basahin. All together now, ready, read. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Let's pray. Oh, Father in heaven, we thank you for this day. Salamat po sa pagbabasa po ng inyong salita. Sa amin pong mapag-aralan, ang banal na Espiritu po ang siyang mangusap po sa aming puso. Hindi po kami aalis na hindi po kayo nangusap sa amin at encourage nyo kami this morning. In Jesus' name we pray, amen. May be seated po. Good morning, everyone. Masaya po tayo na nasa tahanan tayo ng Panginoon. Amen. So, kanina po, gusto ko pala i-recognize din si Brother Jimwell from Brookside. Palakpakan naman natin. Palakpakan bawat isa. Sa lahat din, it's great to see you po, mga kapatid. Ganun din kay Sister Joyce, Brother Donald, Brother Quinton, Sister May. Praise the Lord. Sa lahat po sa atin, maraming salamat. At masaya po na tayo po ay, i-adjust ko lang tong live. Baka nanonood si Sister Magda eh. So kanina, habang papunta po dito, nag-uusap kami, kasi si Brother Jimwell, gagagaling niya lang po sa Macau, nag-work siya there for 2 years. And then medyo marami kami na pag-usapan. Then yung nandun na din siya, marami din nagbago katulad nung naging pastor ako dito. At natanong niya kanina kung ilang buwan o ilang taon na tayo nagsiserve dito sa Cavite. At praise the Lord po, mga kapatid. Ngayon po ay yung ikaunang first year anniversary ko as pastor po dito sa Mabuhay. Amen. At unang-una, salamat po sa inyong mga support. Salamat po sa inyong mga panalangin. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon for 1 year. Motor man or sasakyan, hindi kami nasiraan. At walang aksidente. Yun lang, pag nagmumotor, sumasakit lang yun dyan. Buti na lang may shell. Di ba? So yung mga ganung pagkakataon, marami nangyayari sa daan, etc. etc. Pero 1 year na, since nung... Okay lang po ba yung sound ko? Narinig niyo naman po lahat yan sa likod. Okay naman. 1 year na since nung napunta po kami dito sa Cavite to serve here sa ating pong simbahan, sa ating pong church, sa ating lahat. We're still praying na kung kalooban ng Panginoon, kailan, saan, paano, mag-move kami dito sa Cavite. Kasi po, naniniwala ko, yung paglipat ng bahay, isa po yan sa mga major decisions ng buhay natin. Tama po, no? Ang hirap maglipat. At hanggang ngayon, waiting pa din sa kalooban ng Panginoon kung kailan, kung saan, at papano. So tayo po mga Pilipino, madalis tayong mainip, tayo ay mainipin. Ayaw nating mag-antay. Ako, naiinip na ako, Lord, gusto ko nang lumipat kasi hindi ko magawa yung best ko as a pastor dito sa Cavite. But still praying. Tayong mga tao, tayong mga Pilipino, ayaw nating nag-aantay. Kaya nga pag may waiting shed, madalas hindi tayo doon nag-aantay eh. Doon tayo nag-aantay sa may unahan ng waiting shed. Meron nang waiting shed, no? Halimbawa na lang, pagpila sa jeep, sa terminal, nakakainip. Kapag traffic, pag nagmamaneho ka, di ba may 3 lane, kapag dito yung isang lane, mas mabilis, lilipat ka. Tapos anong gagawin natin? Magta-traffic sa lane 2. Yung pinag-alisan natin, umaandar na ulit, pupunta ka naman sa lane na yon hanggang nakita mo yung lane 3. Ayaw nating nag-aantay. Halimbawa na lamang, drive-thru sa mga fast food chain. Sinasabi natin, fast food na nga pero ang tagal pa rin ng service. Pagbukuhan ng dokumento, ayaw natin yung pumipila. Pagkukuha ka ng, halimbawa, PSA, 3 hours ka mag-aantay, sobrang nakakainip. O sino dito makaka-relate sa atin? Kapag nag-order ka sa Shopee o sa Lazada, 1 day pa lang nakakalipas, tinatrack mo na. Diba? Ayaw mong nag-aantay. Lagi mong tinatrack kung nasa yung delivery mo. Nagagalit tayo kapag yung wifi natin o yung data natin mabagal. At sa marami pang pagkakataon. Alam nyo ba, noong 1960s, meron nagangalang researcher sa Stanford University, si Dr. Walter Mischel. Sa kanya nanggaling yung marshmallow experiment. So, anong gagawin? Yung bata, nag-e-echo yung mic, hindi ko gusto. Nasa isang mic yung ginamit ni brother. Ako nga, brother.
Dito yan minsan eh. Bale, next year, ayusin natin yung atin. So, ang sistema po, ganito mga kapatid. May mga bata, tapos, isang bata, iiwan siya for 15 minutes, tapos lalagyan siya ng marshmallow sa harapan niya. May plato, tapos may marshmallow. Tapos sasabihin sa kanya ng researcher, wag mo siyang kainin. Ang challenge, wag mo siyang kakainin. Pag hindi mo siya kinain, pagbalik ko, bibigyan kita ng another 2. So, maraming bata ang sumalang. May mga bata, hindi sila nakatiis, after lang yung mga sandali, kinain na nila agad. Pero may mga bata din. Totoong studies to mga kapatid. Siguro Brother Marvin, sa mix dito, medyo hinaan mo yung mic. Mag-a-adjust na lang ako. Okay, sana pagandahin natin yung sounds natin dito. So, totoong studies, may mga bata naman na ang ginawa nila, pinikit nila yung mata nila, hindi nila tinitingnan yung marshmallow or nakayuko sila. Mayroong mga nakapasa. Alam nyo po, mga kapatid, ang ginawa ng mga researcher, yung mga batang yon, tinrack nila. Yung nagkaroon ng self-control, hanggang paglaki, sila yung mga batang mga responsable, may mga achievements, may mga narating sa buhay. Pero yung mga hindi marunong magantay, ang nangyari sa kanila, sila yung nag-end up sa divorce, na pariwara yung buhay, hindi nakatapos. Tanong, bakit kaya tayong tao, ayaw nating nag-aantay? Mga kapatid, may mga kadahilanan. Unang-una, nature natin. Ayaw nating nag-aantay. Mabilis tayong mainip. Gusto natin laging madali, pati yung mga resulta. Tayo ay impatient, kakulangan sa tiyaga. And then, another reason, feeling natin, sayang yung oras pag nag-aantay tayo. Or, marahil, influence din ng kultura. Kasi nasa instant society na tayo. Instant noodles, instant result, lahat instant. Pati pagkain instant. One-click shopping, sa marami pang area ng buhay natin. Sa binasa natin mga kapatid, dito sa Psalm chapter 27, verse number 14, merong command. This is the command of the Lord. Wait on the Lord. Mag-antay ka sa Panginoon. Be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Now, pag sa ating mga English-speaking people, o sa ating Tagalog, pag nabasa natin, mag-antay ka sa Panginoon. Parang ang pag-iisip natin, ito ay parang passive. Parang wala kang gagawin. Parang yun lang, tulala ka lang, tenga, or walang galaw. Pero sa Bible, kung titignan natin sa Old Testament, merong 4 na Hebrew words for wait. Aralin po muna natin bago tayo pumunta sa mga points natin. Anong ibig sabihin ng wait sa Bible? Yung number 1, in our next slide, Sister Steph, thank you for doing that. Yung word na kava. Ang ibig sabihin nito, to wait, hope, look eagerly. Kaya parang titignan mo, parang para-pares lang naman yung ibig sabihin. Pero meron silang ine-emphasize. Itong word na to, ine-emphasize dito, na yung wait dito, ginagawa mong sandigan ang Panginoon na kung ano yung promise niya, ano yung sinabi niya, gagawin niya. Expectant hope. Yung pangalawang wait, ginamit pala to sa Isaiah chapter 40, verse 31, nung sinabi ng Panginoon, they that wait, they that kava, o ginagawa mong hope si Lord, shall renew their strength. Number 2, yung word na yakal. To wait, tarry, or hope. Ito namang word na to, ang emphasize naman nito, yung ikaw ay confident pa rin, nag-e-expect ka pa din, kahit wala kang nakikitang nangyayari. Parang walang galaw, walang result. Merong patience. Number 3, yung word sa Hebrew na tsaka. Diba? Ang hirap, no? Kaba, yaka, tsaka. Ito naman, wait pa din, sa English translation, tarry or long for. The idea of this word, the root idea is to tarry or to delay. Ina-emphasize dito yung passage of time, yung parang sobrang habang nag-aantay ka. Or wait on the Lord, you are longing for, you're lingering to God. You're longing sa Panginoon na meron na siyang gawin. And then last, yung word na dama. To be still, silent, or yung wait. What does it mean? Ginamit ito sa Psalm 62 verse 5. My soul wait, or my soul dama, thou only upon God.
My soul trust, nagtitiwala sa Panginoon na hindi ako nagpapanik, na alam ko meron siyang gagawin. Yan po ang ibig sabihin ng wait sa Bible, sa Old Testament. Panatag ang puso. And throughout our sermon, meron akong 3 story na ikikwento sa ating lahat. But this is our formula, and I want you to remember and memorize or understand ang ating formula. Basahin nga natin lahat. Andiyan na ba? Di pa natin napagana yun. Basahin natin lahat. 1, 2, 3, go. God's promise plus God's way plus God's timing equals God's best. Promise, way, and the timing of the Lord equals God's best. Meron pa akong 3 stories na ipepresent sa inyo na nagpapakita ng promise ng Panginoon, ng way ng Panginoon, at ng timing ng Panginoon. And if we consider this as a New Testament Christian, magka-come up tayo sa God's best. Now, problema natin na minsan sa buhay natin parang walang ginagawa si Lord. Pero kung titignan natin, kung ilalagay natin yung paa natin sa mga taong ito na pag-aaralan natin, meron tayong mga makikita. Diyan po tayo mga kapatid, say amen? Number 1, what does it mean to wait on the Lord? Ano yung discipline ng waiting on the Lord? Waiting on the Lord means trusting God's promises. Look at the story of Abraham, Sarah, and Hagar. Sino po ba si Abraham? Siya po ay patriarch. Sa kanya nagmula ang Israel as a nation. Sa Genesis chapter 12, nananahimik siya sa Mesopotamia, sa Ur of Chaldees, pero tinawag siya ng Panginoon. Sabi niya, at the age of 75, tandaan niyo yung age niya, 75, sabi niya, Abraham, alis ka dyan. Pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa'yo. Isama mo ang pamilya mo. Sumunod ka sa akin. And without excuse, in Genesis chapter 15, makikita naman natin na si Abraham sumunod sa Panginoon. Pero ang pangako din ng Panginoon, magmula sa iyo, gagawa ako ng country. Magkakaroon ka ng anak. Magkakaroon ka ng maraming lipi. Magkakaroon ka ng sambahayan. Pero ang kanyang asawa na nagngangalang si Sarai that time ay wala pang anak. But God, again, reaffirm, sinuro siya ng Panginoon na huwag ka mag-alala, magkakaanak ka. But, in Genesis chapter 16, this is what happened. Meron pangakoan ng Diyos na magkakaanak sila, kahit si Sarah matanda na, mag 100 years old na, pero wala pa din. Ano nangyari? Naisip ni Sarah, wait lang, gawa tayo ng paraan. Meron akong katulong dito na nagngangalang Hagar. Marahil, sipingan mo siya. Imagine that. Men, kung ikaw si Abraham at inalok ka ng asawa mo ng babae, ano may isip mo? Medyo siguro sasabihin mo, mapilit ka kasi, sige na nga. Or, kung may sabi niya na, o sabi nga ni Pastor Bong, mahina na si Abraham, pero bigla siyang lumakas. We don't know what happened. Pero ano nangyari? Nakipagtipan siya kay Hagar, and after that, pinanganak, nabuntis si Hagar, and then pinanganak si Ishmael. Pinangunahan nila yung plano ng Panginoon. But in Genesis chapter 17, doon nag-fail sila. Sinabi ulit ng Panginoon, yung asawa mong si Sarah, yung pangako ko, tutuparin ko pa rin. Magkakaroon pa rin kayo ng anak. And then pinuntahan ng Panginoon si Sarah, si Abraham, narinig nag-uusap si Abraham at yung dalawang angel at yung doon si Lord. Ang sabi ni Lord, sa taon na to magkakaanak ka. Matanda na si Sarah. Kaya si Sarah, tumawa lang ng in doubt. Parang, di totoo yan. But you know what happened? Remember, 75 years old, pinangakuan ni Lord na magkakaanak si Abraham. And after 25 years, natupad yung pangako ng Panginoon. Imagine, 25 years. Mga kapatid, hindi natin dito pinag-uusapan 25 minutes, 25 hours, 25 days, 25 months. 25 years ang pangako ng Panginoon sa kanya tinupad. Si Abraham at si Sarah, pinangunahan nila ang Diyos. They doubt God's promise,
And then they do it in God's way. They don't wait for God's timing. That's why nag-camp up sila kay Ishmael na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng quarrel. At hanggang ngayon ay merong yung Middle East, yung Israel, Arabic, etc., etc. Hanggang ngayon, merong pa rin conflict dahil sa pagkakamali, dahil sa hindi pag-aantay, sa timing, sa ways, at pagtitiwala sa purpose ng Panginoon. And what we can learn from them, ang pangako ng Diyos ay palaging trustworthy. Even when circumstances look impossible. And this morning, ano yung mga pagkakataon sa buhay mo na imposible? Board exam? Or makaalis ka ulit ng bansa? Or ma-promote ka sa trabaho? Or magkaroon ka ng bagong baby? Guminhawa yung buhay natin? Sometimes, a lot of things happen in our life and we don't know na parang posible pa. Though we failures along the way, the Bible tells us that it doesn't cancel the faithfulness of the Lord in His promises. Now, brother and sister in Christ, look at the promise of the Lord. Ano ang promise sa atin ng Panginoon? That's why it's good to memorize verses from the Scripture, which is, ano yung mga pangako ng Panginoon? Look at these promises. Ang sabi ni Lord, kahit kailan, hindi kita iiwan, ni pababayaan. Lord, totoo, kahit matagal akong nawala sa'yo. Lord, totoo, kahit yung heart ko nagwawander sa'yo. Lord, totoo ba yan? My brother and sister in Christ, kung sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi pababayaan, laging trustworthy ang promise ni Lord. Look at the grace of the Lord. So we need to wait on the Lord. Waiting on the Lord means trusting God's promises. And then when God promises something, you cannot negate it by yourself. Kaya nga nung pinangako ng Diyos, nang bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan, and you believe the Lord Jesus Christ, even though magkasala tayo, ang walang kasalanang malaki na kayang inegate ang kaligtasan ng Panginoon. That's why if you wander from the Lord 1 year, 2 years, 3 years, for a long time, but you know, or kahit nandito ka sa church, nagche-church ka, you don't need to be called as a prodigal son na wala ka sa bahay. Pwedeng prodigal son tayo in our hearts. Come to the Lord because His promises are true. Waiting on the Lord means trusting God's promises. Are we trusting God's promise? Mabilis lang to eh. 3 story to pero mabilis lang. Andyan pa kayo? Say amen? Number 2, what does it mean? Ano yung discipline ng waiting on the Lord? Waiting on the Lord means following God's way. Anong story to? Ito yung story ni David. Ang ganda nito. Naisipin natin, kung tayo si Abraham kanina, inisip natin, wala na siguro yung plano ng Panginoon. Pero nagkamali tayo. Ito pa rin yung promise niya. Nire-restore pa rin tayo. Nakakabalik tayo sa Panginoon. It is true that ang Diyos ay Diyos ng second chances. Waiting on the Lord means following God's way. Imagine you are David. You are too young. Bata ka pa. When you is David, nung bata pa siya, or nung binata pa siya, pinuntahan siya ni Samuel, inanoint siya with oil, na sinabi siya ang magiging hari. And then what happened? Hanggang pinromote siya ng Panginoon. At may pagkakataon na siya ay naging general, marami silang napapatay. Kung bakit gustong-gustong patayin ni Saul, si David? Kasi nagsiselos siya. Ang kanta ng mga tao, si David, 10,000 ang napatay. Si Saul, 1,000 lang. Then nagsimulang gustong patayin ni Saul, si David. Ngayon, ang promise ng Panginoon, David, ikaw ay magiging hari ng Israel. And then, pinromote siya ng Panginoon. At si Saul, gusto siyang patayin kasi nagsiselos. Ayaw tanggapin ni Saul na mapupunta ang kaharian kay David. Kaya anong gustong gawin niya? Maraming pagkakataon. Kaya si David, umalis sa kanilang lugar, nagpunta sa mga disyerto kasi gusto siyang patayin ni Saul. Pero sa paghahabol ni Saul, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 3 beses na pwede nang patayin ni King David. Kaya pwede na siyang mag-shortcut. Pag namatay si Saul, ako na magiging hari. Ngunit hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 3.
yung pagkakataon na pwede niya nang patayin si Saul. Pero ang sabi ng David, the Lord forbid that I should do this thing because he is the Lord's anointed. Kahit papano siya ay pinili ng Diyos na pagharilaan ng bansang Israel. David refuses to shortcut God's plan. At kahit nung namatay na si Saul, hindi niya sinabi sa mga tao, okay, patay na si Saul, ako na ang hari. No. Ang ginawa niya, nanalangin siya sa Panginoon, pumunta siya sa Judah, naging hari siya sa Judah. Hanggang sa isang tribe, hanggang siya na yung kinalaning second king of the United Kingdom of Israel. Finally, God establishes David as king over all Israel. How many years? 1 year? How many years? 2 years? 3 years? 4 years? 5 years? No. 13 to 15 years bago mapunta sa kanya yung trono. And waiting on the Lord, brother and sister in Christ, means resting in His will without forcing our own way. Madaming pagkakataon sa buhay natin, gusto na nating i-shortcut yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Ayaw natin ng waiting days. Lord, ano ba? Wala kang galaw. That's why, sa pagiging frustrated natin sa buhay, gagawa tayo ng mga paraan para mapashortcut yung buhay natin. Para meron ng blissful day, better process, maging maayos, wala ka ng negative things na nararamdaman. But how sure you are na kapag nandyan ka na, payapa ka. Kung hindi mo naman gagawin yung kalooban ng Panginoon. Kung magsa-shortcut ka lang, if you're not doing God's way, brother and sister in Christ, don't force your own way sa gusto ng Panginoon sa buhay mo. And waiting on the Lord means rejecting shortcut that go against His way. Ang tamang gawa, the right thing, ang tamang bagay na ginawa sa maling pamamaraan ay mali pa rin. Hindi tayo pragmatic. Yung tipong, tama yung motivation mo, but we're doing it in a wrong way. No. Hindi yan ina-accept ng Panginoon. That's why as we serve the Lord, tama yung motivation mo, pero mali yung pamamaraan mo. Mali yung motivation mo, tama yung pamamaraan mo, mali pa din. Dapat tama yung motivation mo, tama yung pamamaraan mo. And same in our life. Hindi natin, ang timetable ni Lord ay hindi katulad ng timetable natin. God's way may take longer, but it's always the safest and surest. Again, what is our formula? God's promise plus God's way plus God's timing equals God's best. And for David, what is God's best for him? Yung throne na napunta sa kanya. Ano yung mga pagkakataon sa buhay natin? We don't know. Maybe you are in the situation sa buhay mo na naiinip ka and you want to do it in your own way. Brother and sister in Christ, it must be God's way. Maraming mga Christian, ayaw nilang dumaan sa proseso. Magbabribe sila. Kaya nga, sa LAT, makikita mo, no giving of gifts sa mga government employee. Akala mo lang, nasa batas yan, mga kapatid. Alam nyo ba yun? That is form of bribery, kahit cupcake lang ang ano mo. O sige na, bigyan kitang 3K, basta ikaw na bahala sa akin, ha? Gusto mong ma-promote? Pero ang ginagawa mo, hinihila mo pababa, yung team leader mo, sinisiraan mo yung mga ka-office work mo, sisiraan mo yung boss mo at kung sino-sino. Brother and sister in Christ, hindi po yan God's way. Amen. Kung tayo sa David, for Abraham, how many years? 25 years. For David, 15 years. Tayo, ilang taon na tayo nag-aantay? Kung ano yung mga pinagpe-pray mo kay Lord? And last but not the least, are you still there? Bilis ng preach ni Pastor, no? Pero ito yung pinakamahaba, siguro 20 minutes. Joke lang. What does it mean? Waiting on the Lord means trusting God's promises, His way, and last. Ano yung last natin? Yung kanyang timing. Trusting His timing. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo,
in the Lord's time. Sige, sabihin mo, wag kayong mahiya, di ba? Ayan, Brian, sige, sabihin mo sa katabi mo. Ayan, in the Lord's time. Sa timetable ng Diyos. And our last story today, Abraham, David, and Moses. Parang, nung minimeditate ko yung buhay ni Moses, what if ako si Moses? Oo nga, no? Sabi na una hindi namin sinasabing ang tagal. Ang sinasabi namin, aba, bang tagalan Diba bang tagal ba? Parang pag mabilis, di mo. Minsan, nag-uusap kami ni Mrs., di niya ako maintindihan magsalita kasi medyo mabilis Kaya pag nagpipitch ako, di niya maintindihan. Sabihan niya ako pagtapos ng message, Pastor, ang bilis mo magsalita. Oh, ang tagal. Look at this. In Exodus chapter 2, pumatay, ano ba nangyari? Bakit ba naging murderer si Moses? Kilala naman natin si Moses Sa ay Hudyo, tapos nandun sila sa Egypt nakatira kasi nga sa Genesis, napunta na sila doon sa Goshen, sa northern part ng Egypt kasi dahil kay Joseph, etc. Pero ang dumating yung time, merong isang Pharaoh na ayaw niyang i-respect si Joseph, kaya nagambala siya na baka magrebelde yung mga Israelita, sakupin yung Egypt. Kaya ang ginawa nilang isang slave. Pero ito si Moses, ay yung tatay ni Moses, anong ginawa? Pinaanod-anod doon kasi gusto ng Pharaoh patayin lahat ng mga Hudyong lalaki. 3 years old pababa. Pinaanod siya sa ilog, and then nakita siya ng royals, pinaalaga at ang nag-alaga yung nanay ni Moses. Ibig sabihin, for 40 years, middle age for us sa timetable natin, matanda na si Moses, ang learnings niya, Egyptian. Meron siyang, matalino si Moses for 40 years. Pero habang lumalaki siya, nakikita niya, hindi Egyptian ang mukha ko. Hindi ako taga-Egypt. Ako ay Hudyo. Nakita niya, may dalawang nag-aaway na Hudyo. Ba't kayo nag-aaway? Magkababayan kayo. Ang sabi ng kanyang kababayan, bakit? Anong gagawin mo din sa akin? Papatayin mo din ako? Katulad ng Egyptian na pinatay mo kahapon? Natakot si Moses. Siya ay lumayas for 40 years, napunta siya sa wilderness. 40 years Egypt. Bakit niya pinatay yung Egyptian? Kasi nakita niya yung Egyptian, talagang he take it, ginawa niya sa sarili niyang kamay. Pinahihirapan yung Hudyo, kaya pinatay niya yung Egyptian. Kumbaga, nag-lean siya sa mga Jews that time. Kumbaga, ginawa niya sa sarili niyang pamamaraan. So he was hated by his own countrymen. And then he fled to Midian. How many years? 40 years sa Egypt, and then 40 years in the wilderness. And look at that. Ikaw ay may royal bar, matalino ka, pero sa 40 years parang nalimutan na ang lahat. Ang lungkot, no? Anong trabaho ni Moses? Ano siya doon? Software engineer? Business owner? No. Alam nyo ba, pangalawa sa pinakamababang tingin ng mga tao before, kapag ikaw ay shepherd, pag ikaw ay nagpapastol. Parang nalimutan na yung buhay niya. For 40 years. But until such time, habang nagpapastol siya, napunta siya sa isang bundok, nakakita siya ng isang puno na hindi nasusunog, burning bush. Until such time, tinawag siya ng Panginoon. Moses, Moses. Ubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal lang yung inaapakan. And God says, now is the time to deliver His people. And at first, ayaw ni Moses. Kasi nga, baka hindi siya tanggapin. Ang dami niyang excuses. Ngunit ginamit siya ng Panginoon. Nung hinahabol na sila ng Egyptian, yung pillar of cloud, pillar of fire, nililid sila dun sa Red Sea, wala, dead end yun. But then again, God said, wait and see until you will see my salvation. Israel had to move at God's timing, not to their own panic. Ang dami nating hala moments, no, sa buhay.
Ala, ano na nangyari? Namatay na si mama. Wala, namatay na si papa. Wala nang trabaho si ate. Wala, ano nang mangyayari? Nakalimutan mo na kung sino ka, nakalimutan mo na anak ka ng Diyos, nakalimutan mo na mayroong promise sa iyo ang Panginoon, nakalimutan mo na gagawa siya through you. And then you forgot everything. But look at that. Tingnan nyo to. Akala nyo, yung 40 years ni Moses sa Egypt walang kwenta? 40 years niya sa wilderness. Tingnan nyo to ha. Gusto ko makita nyo mga kapatid. 40 years sa ilang, walang kwenta. Pero yung mga na-experience niya, 40 years, mga na-experience niya 40 years sa wilderness, yun din ang ginamit ng Panginoon para pamunuan niya ang mga Israelita. Meron siyang leadership, how to rule na natutunan niya sa Egypt. Papaano siya magiging humble? Natutunan niya yon nung siya ay nagpastol. Pastor, tanong ko sa iyo, ano naman yan? Mga kapatid, kung anong pinagdadaanan mo ng Panginoon, kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon, yan din mismo ang gagamitin ng Panginoon para sa mga pine-prepare niya sa iyo. Amen? Sabi nga ni Pastor Rapi, ni Ninong Rap, ni Kuya Rapi, sabi niya, na-bless kasi ako nung preaching nung Thursday, sabi niya, hindi ako kasi nasa GCash na siya ngayon eh. GCash, alam yung GCash? Pag GCash, ganun, pag GCash si Pastor, 100. Doon na siya nagwo-work. Maganda yung trabaho niya ngayon. Sabi niya, kung hindi naging ganito yung nature of work ko, hindi ako makakapasok sa GCash. Brother and sister in Christ, walang part ng buhay mo. Kahit pangit pa yan, kahit bad decision mo pa yan, kahit paglayo mo pa yan sa Panginoon, yung pangit, kayang gawin ng Panginoon ng papaganda. Dahil yun sa kanyang biyaya. So ano yung mga nararanasan natin ngayon, gagamitin niya ni Lord? Just wait for His timing. Remember that God's delays are not denials. They are preparations. Pine-prepare ka ng Panginoon. Naniniwala kayo doon? Trusting God's timing means moving when He says go. Pag sa tingin mo walang galaw si Lord, okay lang, gawin mo lang yung mga tama. Magtiwala ka sa Kanya. Gawin mo lang yung tama. At pag meron ng opportunity, meron ng go signal si Lord, go. Pero kung ang sabi pa rin sa atin ng Panginoon, wait. Let's wait on the Lord. Again, let's remember our formula. God's promise plus God's way plus God's timing equals God's best. Look at this. The best thing will happen kung matututunan natin paano mag-antay. Paano mag-antay sa Panginoon. Brother and sister in Christ, ano po yung mga bagay na inaantay natin sa buhay? Mga bagay na gusto mong mangyari. Sa mga young people, love life, di ba? Kapag natuto kang mag-antay sa Panginoon, ibibigay ni Lord sa iyo yung the best. Ngayon people, amen ba? Amen. Ngayon, brother Kel, mag-antay ka lang. Ayaw mo mag-antay? Ngayon na. Sa mga working, gusto mong ma-promote. Sino bang hindi gusto ma-promote? Gusto mong mag-promote, hindi mo naman ginagalingan. Antayin mo lang. Sa mga walang trabaho, di ba ang hirap nga, ang hirap pag jobless ka, no? Pero alam nyo, pag nasa bahay ka, hindi naman naubusan ng trabaho eh. Wala ka lang sahod. Kaya kailangan lambingin mo yung mister mo, yung misis mo. Wala ba dyan? Ngayon, jobless ka, wala kang trabaho. Tignan mo yung bahay mo, madumi, linisin mo. Ayun yung mga tamang gawin. Gusto natin ng magandang hawang buhay? O makawala ka sa sitwasyon mo ngayon? Diba? Yung iba, ayaw mo na sa asawa mo kasi sinasaktan ka. Kaya ang gagawin mo, makikipaglaguyod ka sa iba para alam mo, you're doing it in your way, not in God's way. Ikaw, bilang Christian,
Pag tinignan mo, sino dito 30 years ng Christian? Taas kamay. Wala pa. Si Nanay Mel, 30 years. Sister Helen. Diba? 20 years. Ako, ano pa lang, 15 years, 2010. Kaya pag tinignan mo yung buhay mo, Lord, ano bang nagawa ko na para sa'yo? Yung mga sagot sa panalangin natin, nagpe-pray ka ng baby, nagpe-pray ka ng magkaroon ka ng sasakyan, pero wala pa din. Ano ba yung mga practical things to do when we wait on the Lord? Pray continually. Read the Word of God. Kung ano yung mga pinapagawa sa iyo ngayon ni Lord, gawin mo. Serve. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon, then umiwas ka sa mga shortcuts na hindi maganda. Maging tapat sa Panginoon. Maging tapat sa church. Huwag yung tipong, wala. Lord, since hindi mo naman ako binibless sa terms ko, di wala din akong galaw sa ministry. No. Kung ano yung alam mo ngayong tama na pinapagawa ni Lord sa'yo, gawin mo. And look at the second stanza of kung ano yung kinanta ng choir. Ba niya, if I had my way, kung ako lang mamimili, Lord, there would come a day with a never-ending dawn. Hindi na magagabi. No more mournful sigh in the dark of night as I wonder where is God. Wala nang pag-iyak sa gabi, wala nang lungkot. But brother and sister in Christ, sometimes you wait simply to find. Sometimes His answer comes with time. Not right away clearly to see. Sometimes we never get those parted seas that lead us to the other side of the shore. But this is the good news. There is a place where we rest in His grace when sometimes we wait in the Lord. So brother and sister in Christ, sabi ng Psalms chapter 27 verse number 18. Sinabi dito, wait, I say on the Lord. So parang nabuburyo ka na, ulitin mo sa sarili mo, wait on the Lord. Trust His promises, do it in God's ways, and wait for God's timing. And the best thing will come when you learn how to wait. Let's all stand up and let's pray. Father in heaven, we thank you for this day. Thank you, Lord, for another opportunity na matuto po kami ng inyong salita. And this very moment, kasama ko po ang mga kapatid sa Panginoon. Help us to wait on you. Magkaroon kami ng discipline of waiting on you, O God. Pagtiwalaan ng inyong pangako, pagtiwalaan ang inyong ways, pagtiwalaan ang inyong timing upang mag-end up kami sa perfect will of God, your best in us. So brother and sister in Christ, let me talk to you heart to heart. Bilang kapatid sa Panginoon, hindi bilang isang pastor. Brother and sister in Christ, anumang sitwasyon natin in this life, God wants you to wait on Him. Trust Him, long for Him, and do what is right. And someday, you will end up in God's best. Trust those promises. Sa pagkakataong ito, nais mong kausapin ng Panginoon, let's come forward, go to the altar, lean where you are, kneel where you are. Magkaroon tayo ng private moment with the Lord. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, help me to trust you. Help me to wait on you. Meron kang mga karamdaman, gulumihanan, ilapit mo sa Panginoon. Lagi po siyang nariyan.
Let's pray. Father in heaven, once again, we thank you and salamat po sa mensahe po namin na pakinggan. Dalangin po namin na patuloy niyo po kaming pagkaingatan at matuto pong magtiwala sa inyo, sa inyong pamamaraan, sa inyong pong oras. May mga pagkakataon po na kami po ay nagdududa, tulungan niyo po kami magtiwala. Dalangin ko po sa mga kapatid na naririto, lahat kami magkakapatid, lumago po kami at patuloy po na ang church ay inyo pong i-bless. I-bless niyo po ang aming mga source of income. Mga bata po nag-aaral everyday, ingatan gabayan niyo po sila, excel po sa kanila pong school. Mga nanay po na nagpe-prepare, mga tatay na nagpe-prepare, nagtatrabaho, ingatan niyo po palagi. At sa lahat po ng aming mga source of income, trabaho man o business, i-bless niyo po ito, Ama. At gawin niyo po kami mga channel of blessing. At nawa po yung goal namin na sa church, na marami pong taong makarinig ng inyong salita, maligtas, mga ministries, masuportahan ng mga Bible student, foreign missionaries, local missionaries. At lahat pong ito nawa ay maging kapurihan sa inyo. Dalangin din po namin yung mga pinagpipray po namin sa church na loobin niyo po na kami po ay magkaroon ng aircon, ma-renovate po ito ang aming simbahan bago mag-anniversary at rubay niyo po yung aming mga pangailangan. Nawa po magkaroon din po kami ng goal na mapuno po ang simbahan nito every Sunday na marami pong mga kapatiran, patuloy niyo pong panumbalikin at i-bless niyo po, O Lord. And as we have our next program, fellowship, our lunch fellowship po mamaya after lunch, patuloy niyo po kaming i-bless lahat. And all these things we ask in the most precious name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Brother and sister in Christ, are you blessed? Say amen. Amen. Upo muna tayong lahat at mamaya magko-closing song tayo. So sa pagkakataon pong ito, we want to recognize, i-appreciate natin. Nakakalungkot lang, wala yung iba, pero okay lang, pwede namang isunod na lang sila. So, ano ba? Paano ba gagawin natin? So, tawagin natin yung ang gawin natin mga kapatid, spend lang tayo ng mga 10 minutes, okay lang sa inyo? May lunch po tayo dyan, nawa po ay samahan nyo kung mag-lunch, at welcome din po kayo mag-join sa fellowship after ng lunch. So, palakpakan po natin yung mga nag-graduate po natin. Praise the Lord. Ngayong school year, ngayong September, kaso lang, hindi na kasi March, yung iba-iba na yung graduation nila, kaya ngayon na lang natin gagawin. So, pag tinawag ko yung pangalan, pwede bang mag-testimony kayo magpasalamat, thanksgiving nyo sa Panginoon. Pasalamat kayo ng mga 1 minute lang, ha? 1 minute hanggang 2 minutes. Okay? Unahin na natin yung nasa unang picture. Sino ba yung nasa unang picture? Si Sister Heart. Sister Heart, palakpakan natin. Ayan. May picture, may mag-picture na lang, tapos isend natin sa testimony si Sister Heart. And after, ayan. Okay. Ito. Ayan, bigyan mo Sister Heart. Ayan, testimony. Magandang hapon po, magandang tanghali po sa bawat isa. Testimony po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa sufficient grace tsaka sa financial provision po din. Kasi mahirap po yung journey sa college, lalo na kapag self-supporting ka po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nagbigay siya sa akin ng strength sa buong 4 years po ng pag-aaral. I take 3 part-time jobs po para mag-survive po sa college. Then, doon ko po napatunayan yung faithfulness ng Panginoon kasi He never fails po doon sa pag-provide po ng lahat ng pangangailangan. Although, minsan, parang feeling mo late yung response ng Panginoon, pero doon mo ma-realize na sa mga sa mga kailangan mo po or sa mga times na parang feeling mo wala kang kasama or walang sumusuporta sa'yo, doon mo po mararamdaman yung Panginoon na gumagalaw po talaga siya. Yun. Amen. Thank you. Sister Heart. Then, tawagin naman natin wala si Sister Angel, Kasi parang magkasakit uli ata siya. Tapos sino ba yung sunod doon sa picture? Sige, muna. Kasi wala din si Sister Camille, mamaya pa. Oo. May sakit. Oo, may mga sakit. Si Brother Gerald. Tingnan natin, yan. Palakpak.
Ayun po, unas, papasalamat po ako sa, thank you, sorry. Sa Panginoon kasi graduate po ako sa Mindanao, sa Misamis Occidental. Pangalan po ng school namin, Dr. Solomon. Hindi pa ako nagpo-promote. Dr. Solomon yung Molina College. And bago lang, nung May lang po. And biyaya po ng Panginoon sa lahat po ng mga nangyari, nakagraduate pa rin. And blessing din po kasi nakapunta ako dito. Ay, nakabisita po. Ayan, yun lang po. Maraming po salamat. Basta, Amen. Amen. Praise the Lord. Gusto nito mag-Korea kaya dapat matuto siya sa akin mag-Korean. Yun sa'yo, Gerald. Okay, tawagin naman natin si Sister Heart. Sister Heart ulit. Sister Kim pala, Sister Kim. Nag-graduate siya ng grade 12. Ayan. Thank you. Thank you, Mama, Papa. Ano po? Ano po? Hindi, ano? Papasalamat po ako sa ano po. Sa guidance and ano po, and knowledge for 2 years, senior high, and finally graduate and then college. I mean, new journey, ganun. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Sister Heart. Sister Kim. Ngayon ay kolehiyo na siya, no? Next, tawagin natin si Sister Steph, ang ating media team. Papasalamat po ako sa Panginoon sa faithfulness niya po. Tapos sa guidance po na by God's grace, nakagraduate po ng with honors and papasalamat din po ako sa financial provision po. Yun lang. Oh, thank you. And then, last, si Sister Mechika. Nasa si Mechika? Yan. Kami mga elementary, kire-recognize din natin. Magandang tanghali po sa ating lahat. Thankful po ako kay Lord kasi po ginabayan niya po ako para po makagraduate sa LM. And masaya din po ako kasi po na survive ko po yung LM. Then now, kaya pa rin po naman siguro. Yun lang po. Thank you. Praise the Lord. Next time, i-recognize din natin yung mga nakakuha ng award din. Honor student din. Tapos, si Sister Camille. Ano ba Sister Camille? Magna Summa. Cum laude. Praise the Lord. Ganon din si Sister si Angelica. Oo. Parang magna ata o summa siya eh. Sister Angel Panaga. Okay, yung mga graduate, picture tayo dito sa harapan. Bilis, tali. Ayan, dito kayo. Para meron kayong picture. Kasama yung gift nyo, heart. Ayan. Kulang lang si Sister Camille at si Sister Angel. Then after po nito, Brother Brian, kanta tayo ng To God Be the Glory. First stanza lang. Dito na lang sa harapan. Dito. O dito, tingin na, wag na kayo mahiya. No, magaganda naman kayo. Ayan. Okay. Okay. Let's all stand up and let's sing. Are you blessed this morning? Say amen. Amen. Let's sing To God Be the Glory. First stanza now. Ready, sing. To God be the glory. Great sing. Song. So loved be the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord,
Let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He had done. Okay, pag-pray po natin yung food, after ng food, mag-picture po tayo dito sa unahan. Mga lalaki sa taas, then mga babae usually sa baba. Let's pray. Lord, we thank you and we praise you. Salamat po sa mga kapatid. Dalangin po namin sa fellowship po namin sa lunch. May you bless this, O God. At patuloy niyo pong ibuhos ang pagpapala sa amin. In Jesus' name prayer, Lord and Savior. Amen. Because this is first Sunday of the month, magpipicture po tayo para sa ating documentation. Sige po, boys, pangunahan natin. Kasama ka, Well, dito, sa harapan. Sige po.